Hi everyone! I'm Mama City and welcome back to my YouTube channel. Panibagong video, panibagong online loan app na naman ang i-share ko sa inyo. At wag na nga natin patagalin ito ang tinatawag na Yescom Lending Online under ito ng Green Packet Lending Incorporation. At meron itong 4.7 rates and 17K reviews. So, hindi ko nga alam din kung bago lang to dito kasi nga sobrang dami na nag-try dito kay Yescom Lending. And syempre, nasa Play Store lang din to kaya super easy lang talagang i-download. Pero syempre, bago nyo nga ito subukan, panoorin nyo muna ang video na to para magkaroon kayo ng idea and then para malaman nyo na rin kung okay ba o hindi ang Yescom Lending. So, yan, syempre, install natin yan and after nating ma-install, i-click na po natin ang open. Pero magbasa muna tayo dito ng ilang reviews. Magbasa tayo ng isang positive comments or positive review about dito kay Yescom. And syempre, kapag merong positive, siguradong meron din yung negative. So, unahin natin dito ang positive. Ito ay nag-rates ng 5 star. So, ang sabi ni Ines Cardoso, this loan app is amazing. The application process is quick and easy, requiring minimal information. The approval rates is high, and I receive funds within minutes of approval. The customer service team is very friendly and responsive, always ready to help with any question or issues, a smooth and efficient experience. So, sobrang ganda ng sinabi dito ni Ines. Talaga namang makaka-rate ka ng 5 star kapag ganito yung iyong reviews. Wow! So, syempre, basahin din natin ang isang negative comments. So, ang sabi naman dito ni KK, a friend of mine had a bad experience with this loan app. The interest rate is extremely high and they will deceive you into thinking you can pay over 130 days. In reality, 90% of the amount you borrow must be paid back almost immediately, 7 days after borrowing, and the remaining 10% is spread over the rest of the loan period. They harassed my friend and all her contacts demanding payment by 11 a.m. on the due date. They sent mean and insulting messages to her contacts. Don't be fooled. So, nag-comment si KK, this is about her friend na nakasubok dito kay Yescom and yun na nga, sasabihin na 130 days daw ang kanilang prepayment pero sa totoo lang, yung 90% na hiniram mo ay kailangan mong ibalik within 7 days. And then the rest na 10% ay hanggang matapos yung due date mo. So, ayan, ang haharas din daw sila and then kinokontak lahat ng nasa contact list mo. So, yun yung sinabi ni KK and kung nagka-doubt ka, pwede namang hindi mo ito subukan. Pero syempre, susubukan natin to para malaman natin kung ano ba yung may experience natin dito. And yan na nga, na-install na natin si Yescom. So, click natin ng open and then makikita natin is permission application. Click natin ng agree and dito nakalagay exclusive for new user. Kasi nga, bago lang tayo dito. So, loan success rate, 85%. Limited time. So, meron din silang oras na nilagay dito kung hanggang kailan ka lang pwedeng mag-apply. So, click natin ang get it right now. So, after nya, nilagay natin ang ating mobile number and then dito ay click natin ng get para tayo ay makareceive ng verification code. And then dito is gagawa tayo ng strong password. So, after natin makagawa ng password and then nakareceive na rin tayo ng verification, i-click na po natin ang continue. So, nakalagay naman dito ulit is use immediately. So, click natin ang use immediately. And kung mapapansin nyo ay 70,000 ang pinakamalaki na pwedeng mahiram dito kay Yescom. So, dito ay magsasagot na nga tayo. So, ang kanilang first step is gender, birthday, marital status, education, residential address, detailed address, and then Facebook account. So, yun ay optional lang. And then alternate mobile number. So, kapag okay na yan, click na po natin ang next step. So, dito sa contact information or sa contact, kailangan natin ilagay is 5 na contact information or contact reference. So, sobrang dami. So, kapag nakapaglagay na nga tayo dito, ay click na po natin ang next step. So, next is mag-face verification na tayo.
So, i-click natin ang start detection. So, after natin makapag-selfie, ay kailangan na rin nating picturean yung ating valid ID na gagamitin. So, type of certificate. So, ang mga tinatanggap dito na valid is UMIT, passport, TIN ID, driver license, SSID, postal ID, voters ID, PRC ID, GSIS ID, OWA ID, National ID, PhilHealth ID. So, kapag nakapili na tayo ng ating valid ID na gagamitin dito kay Yescom, ay kailangan natin ilagay kung ano ba yung ID number nito, and then yung ating last name, first name, and then middle name. Pero syempre, kailangan natin picturean muna yung ating valid ID. So, kapag okay na yun, tick na po natin ang next step. And the next is, kailangan natin ilagay yung ating occupation, yung ating monthly income, pay period, email, company name, company phone, and then company address, work detailed address. So, dito yung kanilang mga occupation na pwede natin pagpilian kung ano yung trabaho natin, ay meron ditong transportation worker, technician, associate, professionals, student, meron din student, enterprise administrator, corporate executives, forestry workers and fishermen, housekeeper, trades and related workers. Sobrang bilis. So, stop nyo na lang kung gusto nyo basahin. So, meron din dito na unemployed na nakalagay and housewife. So, kapag okay na yan, i-click na po natin ang next step kapag nasagutan na natin ang about occupation. And the next is withdrawal. So, dito is saan ba natin gustong ma-disbursement ang pera. So, dito nakalagay is add withdrawal method, e-wallet lang ang kanilang tinatanggap. Meron ditong GrabPay, PayMaya, and then GCash. So, syempre, GCash na naman natin gagamitin. At kapag okay na po yan, click na po natin ang submit. Next is get the loan. Pero syempre, tinan muna natin. Ang pwede niyang ipahiram sa'yo is 3,500 to 6,500. So, nakalagay dito is loan duration 60 days. Lending institution, Yescom Lending. Admin amount is 1,050 to 1,950. Interest amount, 0. Actual amount received is 2,450 to 4,550. Amount due at maturity is 3,500 to 6,500. Payment dates is June 12, 2025. So nag-apply ako dito is June 5. So, kung nakalagay dito, kailangan natin bayaran ng June 12 yung ating first repayment. So, ibig sabihin, 1 week lang talaga or 7 days lang kailangan mo nang maibalik yung pera na hiniram mo. So, tama si KK. So, withdrawal channel, GCash, and then loan agreement. So, medyo magulo lang kasi nga meron silang 3,500 to 6,500. Hindi mo alam kung magkano ba yung ma-aprobahan sa'yo. So, kapag halimbawa humiram ka dito ng 3,500, so explain natin ng maayos. Kapag humiram ka ng 3,500, ang pinakang admin amount dito is 1,050. So, ang marireceive mo lang na amount is 2,450. And then, yung kailangan bayaran is 3,500. So, yung pinakang admin amount, yun yung tinatawag siguro na processing fee. So, napakalaki kasi 1,050 agad yung ikakalta sa pera na hiniram mo. Although, nakalagay dito interest amount is 0, pero yung pricing fee nila, yun yung pinakamalaki. Yun yung talagang masasabi natin na hindi man interest, pero lumalabas din na ganon kasi nga nakaless dun sa pera na hiniram mo. So, yun lang. Kailangan mo siyang ibalik within 7 days. And, kapag naman ikaw ay nakahiram ng 6,500, ang kanilang admin amount is 1,950. Ang marireceive mo lang is 4,550. And then, ang kailangang bayaran sa loob ng isang linggo ay 6,500. So, sobrang laki guys. Kapag okay sa inyo at gusto nyo tong ganitong online loan app, i-get the loan nyo yan. Pero, for me, this is not recommended again and again and again. Dahil nga, sobrang laki ng admin amount nila. So, syempre, nasa inyo pa rin yan kung gusto nyo tong i-install. Pero kung ako sa inyo, maghanap na lang tayo ng iba. Mag-try na lang ulit tayo ng iba at pasasaan ba at makakahanap din tayo ng isang lending or online loan app na talaga naman na hindi ganito kalaki ang kanilang interest or hindi ganito kalaki ang kanilang admin amount.
So, syempre, kung gusto mong makasali, ay simple lang naman ang ating mechanic. Dapat ikaw ay nakasubscribe, naka-like, at lagi kang mag-iiwan ng iyong komento sa aking mga video. At magkakaroon ka ng chance na makasali at manalo sa ating pag-giveaway. So, yun nga ang sinasabi ko, this loan app application, Yescom Lending Online, is not recommended. And sobrang hirap ngayong humanap ng isang pautangan online na merong maayos na interest at hindi 7 days lang kailangan mo nang ibalik yung pera. So, sobrang hirap humanap ng ganon. So, mararecommend ko sa inyo na talagang super legit is ang Tala, BillEase, and then ang One Hand. So, masasabi ko talaga na this 3 online loan application is much better sa mga ibang lending na 7 days lang kailangan mo na silang bayaran. So, kung ikaw ay nakaharap kay Tala, maging good payer ka dito. Hindi lang sa kay Tala, kundi kung saan ka mang online loan na makahiram ng pera ay dapat is good payer ka. Kasi kapag nakita ni Tala na meron kang bad record sa ibang online loan app, ay masira din ang iyong pangalan sa kanila. So, maaari na hindi ka na nila pahiramin uli once na nakapag full payment ka dito. So, dapat talaga wala tayong any bad records para tayo makaulit kay One Hand, kay Tala, kay BillEase. Yun po ang pinaka nare-recommend ko talaga sa inyo. So, ayan, hanggang dito na lang ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button para lagi kang updated sa aking mga latest vlog. Thank you for watching!